Halos 7 buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal ng napakaraming Pilipino. Minsan po ay hindi na natatandaan ni Tatay Digo ang mga nangyayari sa kanyang paligid, lugar, petsa o maging kanyang pamilya. Ako mismo nagpapadala ng kanyang gamot. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Mr. President, today I rise on a matter of personal and collective privilege. Last March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was allegedly kidnapped by International Criminal Police Organization, Interpol, with indispensable cooperation from our authorities. He was then handed over to the International Criminal Court. Counting from today, it has been more than 6 months since that fateful day. Halos 7 buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal ng napakaraming Pilipino. Just this morning, I read a social media post on the official page of our Vice President Sara Duterte about alleged sham welfare checks conducted on former President Rodrigo Duterte. Let me quote her statement. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin niyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga
sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point, what was the interview for? Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin ang findings nila tungkol sa welfare niya? Para saan? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan nyo pa sa kulungan nang wala man lang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong. With all due respect to our Philippine Embassy in The Hague, I, along with so many of our fellow Filipinos, asked for answers. Mr. President, ever since this year began, I can no longer count the number of issues that have plagued our country and demanded always our utmost attention. Often our deepest outrage, I believe I need not enumerate them anymore. And just last week, Mr. President, we began our 100-day countdown to Christmas. Therefore, I would not take it against the ordinary Filipino if they happen to forget what happened on March 11, 2025. But I haven't forgotten. If PRRD to some, Tatay Digong to so many of us, and Mayor Rudy for me, is a man whose destiny clearly, unequivocally preceded him. Para sa isang mayor na nagdadrive ng taxi upang ikutin ang kanyang syudad at siguraduhing maayos at payapa ito, lalo na sa gabi. A man who faced the city's problems head-on rather than shy away from them or let his officials take the blows. With a man like that, the presidency was therefore practically a done deal. No one else, I repeat, no one else in our lifetime had or will ever have the presidency cut out for him. None except Rodrigo Duterte. Dapat lang talaga na naging presidente siya. Imagine the preposterousness he must endure. This man is now imprisoned in a foreign country, having been surrendered to a foreign court by his own government. Those who hold him in custody, who cannot even correctly pronounce his name, are the same ones who now exercise jurisdiction and authority over him. Now being welfare checked by the officials of this administration who help ensure his imprisonment under those of a foreign tongue. Again, I say preposterous, Mr. President. Sabi ng mga eksperto, ang average life expectancy ng isang Filipino male sa taong 2024 ay 71. 71.79 years old. Mr. President, sa kasalukuyan, si President Duterte raw ay may deteriorating cognitive condition na, ayon sa kanyang legal team, hindi na raw po fit to stand trial at butot balat na lang daw.
at hirap ng tumayo. Kung pagkaisipin, kung nasa 72 years old ang life expectancy ng isang lalaki dito sa atin, ibig sabihin, si President Duterte ay nabigyan na ng Panginoon ng bonus. Almost 10 years. He is now 82 years old. Siyempre, pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long, I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. And who truly care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Rua Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language, much less feel like home. In the end, perhaps, this is the least that we can do in the name of all that he has done for this nation. Maraming salamat, Mr. President. Majority Leader. Interpellation ba sa'yo? Si magmamanifest nito si Senator Bong. I can recognize you after. Yes. Our colleagues, some of our colleagues want to interpolate our distinguished colleague, Senator Bato de la Rosa, but there are several other colleagues who also want to stand up to give a similar manifestation, Mr. President. May we recognize Senator Bongo, Mr. President. Senator Bongo is recognized. Mr. President, lubos po akong nababahala sa naiulat na deteriorating health condition ni Tatay Digong. Ayon po sa ulat ng kanyang abogado, minsan po ay hindi na natatandaan ni Tatay Digong ang mga nangyayari sa kanyang paligid, lugar, petsa o maging kanyang pamilya. Totoo po yun, kahit na bago pa yung kanyang
pagkahuli o surrender sa kanya ng gobyerno, ay meron na talagang mga bagay-bagay na hindi na po niya maalala. Mas naalala niya po yung mga old memories dahil na po yan sa kanyang edad. At naalala ko rin po nung bago siya dinala sa The Hague, nagpadala kami ng mga medisina sa kanya, hindi na po tinanggap doon at 2 beses po kami nagpadala sa kanya, sa kanyang mga kaibigan, ay hindi na rin po tinanggap. Ibig sabihin, sila na po ang gumagamot kay Tatay Digong at hindi na ho natin alam kung paano siya ginagamot doon. At ang kanyang mismo doktor dito ay hindi pa po nakakapunta doon. Yung doktor niya for 20 years dito sa Pilipinas ay hindi pa po nabibigyan ng pagkakataon na masuri siya o makita man lang. Ibig sabihin nito, ang talagang tumitingin sa kanya at nag-aasikaso ay hindi natin alam kung sino po. Mr. President, ako po'y lubos rin pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng embahada sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. As former President, noon, nung naging presidente po siya, he consistently championed the welfare and safety of our overseas Filipinos, such as the immediate repatriation of Filipinos in distress. Talagang tinututukan niya po ito. Pag meron siya nababalitaan, siya mismo nangunguna. At ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, reintegration support, at pag may inaapi po mga OFWs, siya talaga mismo nangunguna at nagdidesisyon na i-ban po yung pagpapadala doon dahil ayaw niya pong nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lungkot ng ating mga OFWs. Pero talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues. Matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya sa kanyang edad. Mahina na siya at may mga sakit na rin po. Harmless na po si Tatay Digong sa kanyang sitwasyon ngayon. Mas magiging harmful po kung merong mangyayari sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ako po'y sobrang nalulungkot at naawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanilbihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at may katapatan. Ito bang ating isusukli sa taong nagmahal sa atin ng buong puso? Sa totoo lamang po, ayaw na niyang tumakbo noong 2016. Talagang pinilit po ng karamihan po ng ating mga kababayan. At gusto na lang po niyang tumanda at mamuhay po sa Davao City. Sana naman po sa kanyang ginawa sa nakaraang 6 na taon ay suklian po natin ng pagmamahal. Ginawa niya po ang lahat para mas nakakalakad po ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos. At dapat po ay Pilipino po ang humusga sa kanya, hindi po ang banyaga. Kaya patuloy po ang aking dasal para sa kanyang maayos na kalusugan at kaligtasan, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan niya na dala po ng kanyang edad. Remember, he is 80 years old na po. Marami na po siyang karamdaman. Sa maalala ko, ako mismo nagpapadala ng kanyang gamot. At nung pagkatapos ng kanyang termino, patuloy po akong mismo sinasamahan ko siya. Kahit hindi po siya nakikialam sa politika. Kahit kailan po hindi siya nakikialam sa politika. Pero nung pagkatapos ng kanyang termino, mismo buwan-buwan po sa kanyang check-up, sinasamahan ko siya. At ako mismo nagpapadala pa rin po ng medisina niya. 27 po yun, iba't ibang klaseng medisina ang kanyang iniinom. Ano kaya ang pinapainom sa kanya ron? Yun po ang isa sa aking kinababahala sa ngayon.
For 24 years since 1998 up to 2022, halos 350 days po out of 365 days sa isang taon, magkasama po kami. At higit pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan nating Pilipino, pagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At alam ko po mismo, mahal na mahal po ni Tatay Digong ang kanyang bayan at mga kapatid nating Pilipino. Nakikiusap po ako, having said that, Mr. President, we appeal to our colleagues na sana po'y mapag-usapan man lang ang resolusyon dito sa plenaryo na na-file po ng iba't ibang mga kasamahan natin, including Senator Robin and Senator Bato. Meron po kaming resolution na na-file po. Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Maraming salamat po.